Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli na andito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birrada Ko. Okay, hindi na po natin patatagalin, pero bagong lahat pala, binabati ko muna ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, at syempre, ang ating ginagalang at minamahal din na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, pasensya na po kayo at medyo ako po ay inuubo at medyo sabihin na lang natin na nilalagnat to, no? Pero kaya pa naman po natin, sisikapin po natin na maibigay sa inyo yung mga matitinding birada ng inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, gusto ko lang po bigyan ng reaksyon yung naging komento po, naging reaksyon po ng isang Tolonges. Kilala nyo po to, ito po yung malaking mata na isang bakla na taga-Tsupapo ni Boss Dada TV, no? So ito po ay malaking bunganga na pwedeng magkasya po sa bunganga nito, yung isang kaldero, no? Siya po si Bayad Bay. Tingnan niyo, ang kapal na po ng labi nito, no? Parang laging sinusuntok yung nguso dahil sobrang kapal ng talagang makikita mo sanay na sanay talagang humimod ng hotdog ng iba. No? So, ito't pakinggan po natin, panoorin. Na tila makukulong na ho itong si Romualdez, ha? At yung iba pa niyang mga kakuntsaba. Mukhang himas rehas na ho si si paano kaya magkakasya yun din? Hindi, ako nagtatanong lang, kasi marami silang kinasuhan. Kayo naman, wala naman ako sinasabing iba. Hindi, kasi marami ho silang kinasuhan. Paano sila magkakasya sa bilangguan kung sakasakali, di ba? Pero alam mo, kung sa ibang bansa yan, grabe ho, maniwala ho kayo sa akin. Kung sa ibang bansa yan, talagang matindi ho ang parusa sa ganyan. At saka talagang baka hindi na nga umabot yan sa court judgment, wala na, siguro, baka na yan, baka nag-resign na yan. Kasi alam mo naman sa ibang bansa meron pang delikadesa, di ba? May honor pa sa kanilang natitira. Pero sa atin, wala, garapalan yan. Pero huwag kayong magalala. Huwag kayong magalala, mga kababayan. Sanay naman po si Romualdez sa mga ganyang klaseng kaso. Di ba? Tandaan ninyo dun sa Okada, yung kaso sa Amerika. Sanay na ho siya dyan. So yun, mga minamahal kong mga kababayan, no? So nag-aalala, nag-aalala itong Tolonges na to, pero ang totoo hindi naman po nag-aalala to. Ito po ay nangungutya. Ito po ay kumbaga ay nang aasar sa ating mga mambabatas, maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Nag-aalala siya, pero ang nakakatawa dito, sabi pa niya, wala naman daw problema kasi sanay naman daw sa mga kaso itong ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na sa mga ganitong kaso, no? So, alam nyo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, mukhang mali. Ang dapat ditong mag-alala, ang dapat niyang alalahanin pala dito, yung kanyang amo na si Mary Grace Piatos, na hindi lamang mai-impeach, hindi lamang mai-impeach, kundi makukulong pa sa samut-saring kaso niya na binbin sa o naka-file sa NBI, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong vlogger na to, ang trabaho nito minsan ay mang-asar. Mang-asar na akala niya, maaasar niya yung mga taong gusto niyang asarin. So, yung pa yung background niya, may patawa-tawa pa, pero ang totoo, siya yung nakakatawa, mga minamahal ko mga kababayan. Kung ako sa iyo, Bayad Bay, makinig kang Tolonges kang malaking bunganga ka, na kumakain ng itlog ng iba, makinig ka. Huwag mong alalahanin yung pinail na kaso sa aking mga iniidolong congressman at sa aking iniidolong House Speaker Martin Romualdez. Dahil lahat ng mga yon ay puro lamang paninira at yon ay kumbaga para lang sabihin na kurap ang aming mahal na House Speaker Martin Romualdez, gumawa sila ng kaso. Kaso lang naman yun, wala pa naman silang pinatutunayan At wala silang mapapatunayan. Dahil wala namang blanco, no? Kumbaga, yun ay estilo lamang ng ating mga kalaban para sabihin, para gusto lamang akitin o paniwalain ating mga kababayan na mayroong ang ginawang mali
ang ating mahal na Pangulo, maging ang ating House Speaker Martin Romualdez. No? Ang tanong, may makukulong nga ba doon sa mga sinampahan, lalong-lalo na ang nanguna dito, puro mga iglesia ni Manalo na kulto. Mga membro ha, pero alam ko, may basbas ito ni Eduardo Manalo dahil aso, mga tuta, mga alagad niya, etong nangunguna dito, isa na dito, si Tapasio, na isang unanong baboy na nagpupumilit na pumantay sa mga 6-footer. No? So, ang dapat ninyong alalahanin, no, ang dapat ninyong atupagin ay yung kaso ni Mary Grace Piatos. Dahil yun ay 99, sabihin na lang natin 199% ay may katotohanan na kung saan matibay ang ebidensya na makukulong talaga. Ha? Biro mo, sino-sino bang kasama dito ni Mary Grace Piatos na walang iba kundi si Sara Duterte? Sino-sino ba yung mga kasama niyo? Marami. Yung iba dito balita ko mga membro pa ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Opo, totoo po yan. Yung mga naging kasama ni Sara Bulate sa kanyang OBP, yung karamihan dyan, mga membro ng Iglesia ni Manalo na kulto. Ha? So, ang dapat nyong isipin kung papaano ninyo, kasi iniisip ko paano din ba kaya sila magkakasya doon sa kulungan. Ang dami. Doon pa lang sa mga empleyado, mga kasama ni Sara Bulate doon sa opisina ng OBP, ang dami na nila eh. So, iniisip ko lang din, paano na kaya? 'Di ba? Samantalang tambak-tambak na kaso. At ito pa, pag napatunayan na si Sara Bulate ay talagang nagkasala, talagang na-impeach, kawawa naman. Hindi na makakapagnakaw si Sara Duterte ng pera sa pera ng taong bayan. Kawawa naman. No? Yan ang alalahanin ninyo, bayad-bay. Kung papaano ninyo malulusot ang amo ninyo sa kanyang kinakaharap na impeachment. Ha? Kasi pag nangyari yon na hindi na siya makakatakbo, naku po. Kawawa naman. 'Di ba? Kawawa naman, mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, mas naaawa kami sa mga aso na katulad ninyo, lalong-lalo ka na bayad-bay. Paano na lang kung wala na yung mga amo ninyo? 'Di ba? Paano na lang kung makuha na ng Amerika ang amo ninyong si Kibulok? Sino pa ang magbibigay sa inyo ng buwan na ninyong sweldo? Na kung saan pinagkakakitaan ninyo. Balita ko po kasi, isa sa pag-uusapan at isa sa tatalakayin ng ating Pangulo at ni Trump, yung tungkol dito sa kaso nga ni Kibulok, na kung saan ay nagpapanggap na son of God at makapangyarihan, na kung saan nagdeklara na nagmamay-ari daw siya ng ating mga kaluluwa, na ngayon ay gustong maging senador para magkaroon ng kapangyarihan. Kung di ba naman malaking katangahan, di ba? Makapangyarihan daw siya. Ang hindi daw dadaan sa kanya, hindi maliligtas. Tapos ngayon, humihingi ng tulong sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na isa ring Diablo. Di ba? Dito pa lang, mga minamahal kong mga kababayan, makikita nyo na malaking kalokohan, malaking katarantaduhan kung iboboto siya ng mga Katoliko. Lalong-lalo na ng mga born again na mas lalong nakakaalam ng kanyang mga kasinungalingan, lalong-lalo na yung mga kapasturan. Naku, mga pastor, akayin nyo po, kausapin nyo yung mga membro nyo, baka magkamali po sila ng pagboto o baka mamaya kasi balita ko po, mga minamahal ko mga kababayan, talagang gagamitin po ni Kibuloy yung kanyang pera, kasi yun lamang po ang tanging paraan para po siya ay iboto. Balita ko po, si Kibuloy ngayon ay may pinakamataas na offer, pinakamataas na offer para lamang po siya ay iboto. Kung di ako nagkakamali, 25 o 35,000 kada tao ang ibibigay niya. Basta iboto lamang siya. So, napakalaki.
Napakalaki. Isipin nyo na lang, 25,000 kada tao. Ang tanong, saan niya kinuha yun? Pero kung sa bagay, hindi na ako magtataka. Dahil bilyon-bilyon naman yung nanakaw niya, bilyon-bilyon naman yung kinita niya, na kung saan galing ito sa mga napakinabangan niyang mga membro niya, na pinipilit niya, pinipuwersa niyang mamalimos o magkunwaring mga disable, no, para lamang makapanghingi ng salapi sa iba't ibang panig ng mundo. No? So, hindi nakataka-taka na meron siyang bilyones. Lalong-lalo na, ang balita ko, meron siyang 30% sa lahat ng nanakaw ni Rodrigo Roa Duterte nung ito ay Pangulo pa, dahil siya nga ang taga-imbak. Sa kanya itinatago yung lahat ng pera na nananakaw ni Rodrigo Roa Duterte para nang sa ganon, hindi mahalata at hindi makita, hindi mapansin kung saan nakalagay yung limpak-limpak, trilyon-trilyong pera na ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte gamit ang kanyang kapangyarihan. So, hindi na ako magtataka na mangyari yan. So, ganun pa man, kahit pa sabihin natin trilyon-trilyon, limpak-limpak ang pera nitong Kibuloy, ako ay nag-aalala. Kung nag-aalala si Banat Bay, si Bayad Bay, mas nag-aalala ko, paano na lang kaya itong mga tulongges na ito kapag kinuha ng Amerika itong kanyang amo. Diba? Plus yung mga kasabwat nito. No, paano na lang kaya itong kanyang among si Sara Duterte kapag hindi na nakakatakbo bilang o hindi na makatakbo sa anumang posisyon sa ating gobyerno? Ano na lang kaya mangyayari? Ha? Ano na, baka magutom tong mga to. Hindi naman sanay sa hirap tong mga to eh. Hindi katulad ng inyong lingkod, Epifanio Labrador, sanay po tayong kumain ng tutong. Sanay tayong kumain ng bilad. Sanay tayong kumain ng bagoong. Sanay tayong mabuhay bilang isang mahirap na tao. No? Hindi katulad ng mga to, sanay ito sa mga sosyalan. Kitang-kita nyo na, mga sosyal, mga bigatin. No? Ano lang ba ang inyong lingkod, Epifanio Labrador? Isa lamang akong hamak na uod. Kung titignan ay kukumpara nyo sa kanila. Pero ganun pa man, bagamat ako'y uod, mas gugustuhin ko pang makipaglaban, kumampi sa mga taong katulad ko, na mahirap din na katulad ko, kaysa kumampi sa mga taong katulad ni Sara Duterte, ni Rodrigo Roa Duterte, katulad ng iba pang mga taong kapangyarihan na ginagamit ang kanilang kasamaan. Mas gugustuhin ko pang kumampi sa mga mahihirap na katulad ko, kaysa sa mga taong makapangyarihan na maladyablo yung mga kaisipan. Kaya, mga kababayan ko, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.